Magandang umaga mga bata, excited na ba kayo muli na makapakinig ng panibagong kwento mula sa Biblia? Okay, bago yan mga bata, tayo muna ay manalangin. Pikit natin muli ang ating mga mata, tungo natin ang ating mga ulo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat muli sa panibagong araw, na muli kami inyong gumising, dinala sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy namin nadalangin ang aming tagapagturo sa linggong ito. Bigyan niyo po siya ng talino. Kaya din, Panginoon, ibukas niyo po ang aming mga puso, aming isipan sa pakikinig ng inyong salita. Marami pong salamat. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Okay, good morning muli kids at welcome sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayong umagang ito ay meron tayong panibagong story na magmumula sa Biblia. At ang title nito o ang pamagat nito ay Napaparangalan ng Diyos sa panahon ng kalamidad. Isang araw habang sina Paul at si Silas ay naglalakad patungo doon sa dakong panalanginan, ay may nasalubong silang isang batang babae na inaalihan ng masamang espiritu. At itong masamang espiritong ito ay nagbibigay doon sa bata ng kakayanan upang siya ay makapanghula. At napakalaki ng kinikita ng kanyang mga Panginoon dito sa kanyang panghula. At tuwing umaga, sunod siya ng sunod kina Paul at Silas at sumisigaw ng ganito: ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. At palagi niyang ginagawa ito, kaya nayamot na si Pablo. Kaya hinarap niya ang bata at sinabi dito, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesukristo, lumabas ka sa batang ito. At lumabas nga ang masamang espiritu sa bata, at nang makita ng kanyang mga Panginoon na nawala ng masamang espiritu sa bata, ay kanilang pinakulong sina Pablo at si Silas. Okay, ipinakulong nga nila sina Paul at Silas at sinabing ito ay nanggugulo at nagtuturo ng mali. Ikinulong nila si Paul at si Silas doon sa kaloob-looban ng bilangguan. At sinabi sa jailer ng officer na kailangang bantayang mabuti yung dalawa dahil kapag nakatakas ito, siya ay mamamatay. Pero ito namang si Paul at si Silas, habang sila ay nasa kulungan, sila naman ay umaawit pa rin, nananalangin ng mga papuri sa Panginoon. Okay, hindi naging hadlang yung kanilang pagkakakulong, sila ay umaawit, sila ay nananalangin pa rin sa Panginoon. At habang ginagawa nila ito, nakikinig naman yung mga ibang bilanggo doon sa bilangguan sa kanilang dalawa. Okay, at habang sina Paul at si Silas ay nagpupuri sa Panginoon, walang ano-ano ay nagkaroon ng isang napakalakas na lindol. Okay, mga bata, kapag lumilindol, ano ba dapat ang ginagawa? Duck, cover, and hold. Don't panic. Okay, at habang lumilindol, nasira ang pundasyon ng bilangguan, nabuksan ang mga pintuan, at natanggal ang tanikala ng mga bilanggo. At itong jailer ay
napabalikwas nang makita niya na bukas ang lahat ng pintuan ng bilangguan. Ang ginawa niya, hinugot niya ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay. Sakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Hindi magandang ugali yun ha, na kapag ka may problema, ang solusyon ay pagpapakamatay. Mga bata, hindi maganda yung ginawa ng jailer. Ngunit, sumigaw ito sina Paul at si Silas. Salamat naman dahil sumigaw silang dalawa. Ang sabi nila, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. At humingi nga ng ilaw yung jailer. At patakbo siyang pumasok doon sa kina Paul at Silas na siya ay nanginginig. Siya ay nagpatira pa sa harapan nina Paul at Silas at sinabi sa kanila, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Okay. At sumagot nga itong dalawa, sina Paul at Silas, ang sabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan. Okay, mga bata, upang maligtas, ano daw dapat ang gawin? Sumampalataya sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Okay, at ang salita nga ng Panginoon ay ipinahayag ni Paul at Silas sa jailer at sa kanyang buong pamilya. At nang gabi rin yun, ay hinugasan ng jailer ang sugat ni Paul at Silas. At nang gabi rin yun, o ng araw din yun, ay nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Kasi mga bata, kapag tinanggap na natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, okay, dapat tayo ay magpapabautismo din. Okay, pagkatapos nila ay isinama sila sa bahay ng jailer at sila ay pinakain. At masayang-masaya yung pamilya ng jailer dahil nakilala nila ang Panginoon at sila ay sumampalataya sa Diyos. Kayo ba mga bata? Sumampalataya na ba kayo sa Panginoong Diyos? Okay? At nung kinaumagahan naman ay inuutos na ng officer na palayain sina Paul at Silas. Okay, nakita natin kids na dun sa ating story na although may masamang nangyari, yung nagkaroon ng lindol, okay, pwedeng gawin ni Paul at Silas, tumakas na sila, pero ang ginawa nila, nag-stay sila dun sa lugar na kung nasaan sila dun sa bilangguan at hindi nila hinayaan na mapahamak yung jailer. Di ba ang sabi ng officer dun sa jailer na kapag nakawala sila, siya ay mamamatay. And si Paul at si Silas, ang ginawa nila, nagstay sila and ang ginawa nila ay nagbahagi sila ng salita ng Panginoon ng pag-asa doon sa jailer at sa kanyang pamilya. Okay, sa inyong buhay mga bata, maaring sasabihin nyo na, bata naman ako, hindi ko pa kaya mag-share ng tungkol sa Panginoon, pero hindi. Okay, kahit kayo ay mga bata pa, pwede nyo ibahagi ang pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. Okay, i-share nyo sa inyong mga kalaro, sa inyong mga kaklase, kung ano yung kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay, kahit mga dumaraan kayo sa mga sarit-saring pagsubok. Okay mga bata, bago tayo matapos, meron muna ako sa inyong 5 katanungan para sigurado na nakinig kayo sa aking kwento. Okay, ang inyong sagot, pipili lamang kayo sa jailer, officers, Paul at Silas. Pwedeng maulit ang sagot niyo doon ha, sa tatlong yon. Okay, question number 1, babasahin ko na. They wanted the 2 prisoners guarded very carefully. O sino nag-utos na bantayang mabuti sina Paul at Silas para hindi sila makatakas? Okay, question number 2. They were singing to God when the earthquake happened. Sino ba yung nag-aawitan bago magkaroon ng lindol? Then, pangatlong tanong, he wanted to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Sino ba yon? Akala niya nakatakas na ang mga prisoners kaya siya ay
gusto na magpakamatay. Okay, and number 4, they said, believe in Jesus and you and your family will save. Sino ba yon? Manampalataya ka, ikaw at iyong pamilya ay maliligtas. Sino nagsabi nun? And number 5, last question is, he was baptized with his family. Sino ba yung nabaptize kasama ang kanyang buong pamilya? Okay, 5 lamang ang aking katanungan. At sino ang naka-perfect? Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin na perfect nyo ay nakinig kayo sa aking story ngayon. And see you next time mga bata, and God bless! Hello mga bata! Ako'y nagagalak na makakasama ko muli kayo ngayong umaga upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Ngayon, ang ating memory verse ay makikita natin sa Biblia, ang salita ng Panginoon. Sa Lumang Tipan o Old Testament, sa Book of Psalms, chapter 27, verse 1. Ating basahin ang memory verse na ito. Samahan niyo ako. Psalm chapter 27, verse 1. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Basahin muli natin. Psalm chapter 27, verse 1. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Tunay na ang Panginoon ay lagi nating kasama mga bata. Parang isang ilaw. Ano ang importansya ng isang ilaw? 'Di ba, kung may ilaw, nakikita natin ang paligid. Nakikita natin ang mga bundok, ang mga tao, maging ang kung ano man sa paligid natin. At hindi tayo napapahamak, 'di ba? Hindi tayo nauuntog, hindi tayo nadadapa, 'di ba? Dahil may liwanag. Ganon din ang Panginoon. Ang Panginoon ay parang ilaw ng ating buhay, na kung saan siya ang gumagabay sa ating lahat upang hindi tayo mapahamak. At dahil sa kanyang salita, tayo ay nakakasigurado na tayo ay ligtas. At meron tayong patutunguhan na kung saan balang araw makakasama natin siya sa kanyang kaharian. At isa pa, ang Panginoon, sabi nga sa verse, ay hindi lang ilaw, kundi ay ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Kaligtasan sa anumang kapahamakan at lalo na sa, 'di ba, sa impyerno. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo kailanman iiwan ni pababayaan man. Kaya, sabi nga dyan sa tanong, kanino ako matatakot? Diba? Ikaw ba? Ano yung kinatatakutan mo? Gagamba? Ahas? Kadiliman? Ganon? Pero tatandaan natin mga bata, ang Panginoon ay lagi nating kasama. At siya ang ating ilaw at kaligtasan. Kaya sabi nga sa verse, no, kanino ako matatakot? Kanino tayo matatakot? Yan. Ano yung kasunod? Sabi, ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Sa lahat ng sitwasyon, hindi natin maiiwasan mga bata, lalo na paglaki ninyo. May mga iba't ibang problema tayong ma-experience sa buhay. Ang mga problemang ito, minsan mahirap i-control, mahirap bigyan ng solusyon, pero sa tulong ng Panginoon at ang kanyang salita na nagiging paalala sa ating lahat, ito ang nagiging muog ng ating buhay.
Kaya kanino pa tayo masisindak? Saan pa? Tao ba? Sa tao ba dapat tayo matakot? Sa sitwasyon, di ba dapat wala na? Kasi ang Panginoon ay lagi nating kasama. Kaya muli mga bata, basahin muli natin ang salita ng Panginoon. Psalm chapter 27 verse 1. Handa, basa. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Pagpalain kayo ng ating Panginoon at nawa makita ko muli kayo sa mga susunod na araw. Salamat mga bata. Isaiah 43:11. Ako lamang ang Panginoon. Liban sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Isaiah 43:11. Isaiah 43:11. Ako lamang ang Panginoon. Liban sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Isaiah 43:11. Nawa mga bata ay katulad tayo ni Silas na tagapangaral o tagapaghatid ng salita ng Jesus. Okay, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin ngayon na tayo ay dumadanas ng pandemya, nawa mga bata tayo ay kinukuhanan ng lakas ng loob ng ibang tao at hindi tayo yung dahilan para sila ay malungkot o malugmok sa kanilang kinalalagyan. Okay? At sana nasuolo din natin ang ating talata sa linggong ito. Okay, sa ating pagtatapos, tayo muna ay manalangin mga bata. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong lesson, sa panibagong paalala, Panginoon, na sa kabila ng pandemya na kami pinagdadaanan, na patuloy kami, Panginoon, bilang mga Kristyano ay maging daluyan, Panginoon, na pagpapala, gayon din kami ang maging kapitan ng aming mga pamilya, Panginoon, upang hindi sila malayo sa inyo, Lord. Kailangan ko ang patuloy na pag-ingat, patuloy na Panginoon sa amin sa buong maghapon. Balik na kami muli sa susunod na linggo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!